Aking mga aking mga dormmates. Game na? Yung ba yung heart na yun? Okay, sige. Ano? Okay, so ang topic niya sa advanced comprog, ang gamit niyo language pala ay Python. So basically, wala pa kayo sa advanced comprog talaga. Since so far, sa nakita ko sa mga modules niyo. Tama ba? Wala pa kayong lists. Tama ba? Hindi niyo pa nadidiscuss yun. Para na lang. Kung hindi pa. Okay. Ayun. So, wala pa talaga kayo sa advanced comprog. Bale ngayon, nag-aaral pa lang kayo ng syntax ng Python. So, ano nga ba yung Python? Huwag na magtaka, hindi pa ako nag-share screen kasi pag mag-share screen ako sa VS Code, rekta na lang tayo. So, yun. Ang Python ay isang interpreted language at ang C++, yung na-take nyo ay compiled language. Alam niyo na ba yung pinagkaiba ng interpreted at compiled language? Hindi pa. Okay. Bale, pag sinabi kasi ng Python, interpreted language, yan yung mga language na since interpreted nga yung sabing term, tinatranslate pa yan into machine code, line by line. Kaya mahalaga sa Python ang indentation. Sa C#, okay, mag-share screen tayo. Hello. Ito. Nakikita nyo ba yung screen ko? Hello world lang yan. Sa C#, di ba usually, ganito yung syntax niya. Import, IOStream, yan, ganyan. Tapos int main, yan, tapos nakaganyan. Yan, di ba ganyan sa C#? Sa C# kasi, pwedeng ganito. Naka one-liner code. Ganyan. Pwedeng ganyan. Valid yan. Tapos kahit anong ilagay nyo doon na code, kung gusto nyo maglagay ng for loop, kahit isang buong dire-diretso hanggang dito, yan, gagana pa rin yan. Kasi compiled yan. Nagbabase siya sa syntax mismo ng, ito mga curly braces. Diyan nagbabase si C#. Ngayon, si Python, sa indentation siya nagbabase. So, hindi mo siya pwedeng gawing isang dire-diretsong line. Kasi, ang tinitingnan niya talaga sa indentation. Sa yung mga C++, C#, Java, yan yung mga compiled languages. And then, yan yung mga languages na pwede mong isulat in one line. Hindi yun mag-error. Basta tama yung syntax mo. One-liner na code. Hindi yun mag-error. Yun. Since ang mga indicator niya yung mga curly braces, mga semicolons. And si Python naman, yan yung indentation. So, yun yung dahilan kung bakit napakahalaga ng indentation sa Python. And then, Python naman, since translated siya, si C++, si mga compiled language, si C#, C, Java, sila yung mga compiled na language. So, pag sinabing compiled, bali mayroong compiler, tapos, kino-convert rekta sa machine code yung syntax. So, ang nangyayari doon, mas mabilis si C++, si C#. Kasi mga compiled language, mas mabilis yan kaysa kay Python. So, bakit pa ginagamit si Python? Si Python kasi napakalawak ng community-based libraries. Like, sobrang daming gumagamit kay Python na ang dami din ginagawang libraries para sa kanya. Ngayon, anong pinakabenta sa Python ngayon ay data analytics tsaka AI. Ayan. Tapos sa C++ naman, since napakaganda ng napakaganda niyang gamitin sa competitive programming. So yung paggagawa kayo, magte-test kayo ng mga algorithm na maganda si C++. Though si Python pwede pa rin naman. Pero parang ang sinasabi ko lang ay kada language may mga perks sila, and then syempre may mga dahilan kung bakit itong language ito gagamitin mo sa isang bagay na to kumpara sa iba. Kunwari si C# tsaka si Java, ang ganda ng implementation ng OOP niya, kitang-kita mo sa code. Ganyan. So ginagamit siya mga development. Yan. Si Python naman, since sobrang lawak ng community-based libraries niya, ginagamit siya sa mga data analytics, sa AI, ganyan. And then, ayun, sa ganun, parang doon mo nakikita sabihin natin na
magde-develop ako ng Discord bot. Pwede kong gamitin si Python, pwede kong gamitin si C Sharp. Pero pipiliin ko si Python. Kasi si Python, kumpara kay C Sharp, sabihin natin mas mabilis si C Sharp kasi compiled siya. Pero si Python, since maganda yung connectivity niya sa web, and nagdi-Discord ba kayo? Sinong familiar sa Discord? Para ako naman. Para tingnan natin kung sino yung nakakaintindi ng sinasabi ko somehow. Yan. Since that, nung first year kasi ako, nag-develop ako ng Discord bot dati. Yan, mga habi-habi lang, ganun. Tapos, ang napansin ko, sa connectivity, pagdating sa connectivity, yun kasi yung pinaka-bottleneck sa Discord bot. Yun yung mga function calls, okay? So, si Python, mas mabilis siya mag-call ng functions kesa kay C++. Bakit? Diba? Compiled language yun, dapat mas mabilis yun, hindi. So, sa connectivity, lalamang si Python tsaka si JavaScript. Ayan, pares yung interpreted. Pero, pag usapang CPU, na gusto mong mabilis ang computan, mas mabilis sa mga compiled. Kunwari, sa mga laro, kailangan mong, nagmamatter talaga yung mga frames, ganyan, nagmamatter talaga yung kung gaano kabilis gagalaw sa screen mo, kung gaano kabilis yung response, yung sa mga buttons na pinipindot mo, ganyan. So, kaya ginagamit sa mga development, usually si C Sharp tsaka si ano. So, yun, intro lang yan sa mga programming languages kung saan sila dapat gamitin or kung saan sila ginagamit ng community natin. So, tara mag-Python. Python tayo. So, ang unahin natin ay maganda. Import statements, functions, and ano ba itong nasa module? Statement, expression, comments. So, ito ay mga basic syntax lang. So, pero unahin natin yung input-output kasi ito yung pinaka-basic. Nakalagay hello world. Yan. Siguro naman nakapagpatakbo na kayo. Nakapagpatakbo na kayo nito, di ba? Hello world. Simpleng hello world. Di ba? Nakapagpatakbo na kayo niyan. So si Python, napakasimple ng syntax. Since interpreted nga siya. Mas malapit, si Python, napakalapit niya sa English kumpara kay C++, kay C Sharp. Tapos, pagkuha naman ng input, sabihin natin ay name is equal to input. Enter your name. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-C in, C out. Dire-diretso na. Iraran ko lang yan. Hello. Tapos, lagyan natin dito ng F-string. Kasi, paano ko ng F-string eh. Favor kong F-string. Ayan. Enter your name, Hendrik. Yan. Diba napakasimple. Naaral niya naman yung F-string, di ba? Okay. So I guess prof niya si Ma'am Fatima or si Sir Jason. Himay na himay magturo yung dalawang yan, experience ko na. So I guess pagdating sa mga basic syntax, gets niyo na. Pero kung may mga part na nahihirapan kayo, pwede niyo namang erase. Okay. So yan. Sunod ay indentation. So sabihin natin sa if-else statements, if 5 is less than 10, print true. Yan. So indentation, usually naman pag naka-IDE kayo, ano yung mga IDE na ginagamit niyo? Kasi ako VS Code talaga ginagamit ko. Kahapon napa-online compiler ako kasi naiwan ko yung laptop ko dito sa dorm. Babalik ko lang. Naiwan online compiler. Sobrang mabagal siya, ganun. Ano yung mga ginagamit yung mga IDE, mga VS Code, sa Python ay mga nagpa-PyCharm, ayun. Sinong dito? Nag-VS Code? React naman dyan. Hindi. Okay. Meron nga nag-VS Code. Yung hindi yung nag-thumbs down, anong IDE mo? Saan ka nagko-code ng Python? Code, CodeCharm, PyCharm. Baka sa may application sa Play Store. Sa mobile ka nagko-code? Tama ba pagkakaintindi ko? Wow, grabe yun. Mobile ka nagko-code, okay. So, yun.
So dati nagkaroon ako ng comparison sa PyCharm tsaka sa VS Code. Si PyCharm sobrang bigat niya, legit, like umabot siya ng mga 400 MB na nako-consume sa RAM. Si VS Code mga 40 MB, 70 MB lang. So yan, suggest ko talaga yung bias ako sa VS Code. Anyway, tuloy tayo sa natin. So indentation, ito, gumagana siya kasi tama yung indentation niya. And since VS Code tayo, tamang install ng Python extension. So kahit wala, may indentation pa rin na nangyayari. Ayan, gumagana siya. Pero pag ganito, gumagana pa rin. Bakit kaya ganun? Hindi ko alam. Siguro sa Python na interpreter, meron na siyang built-in na nagsiset ng indentation. Ayun. Nagulat ako dun Anyway. Ayun. Pero pag sa practice, huwag nyo gagawin yung one line. Kahit meron siyang ganyan, meron siyang auto-indent na built-in. Kasi feel ko meron si VS Code nun, tsaka yung extension na in-install ko na sa Python. Ino-auto niya yun. Huwag nyo gagawin yun kasi pag pinost nyo yun sa repo, masakit siya sa mata, mas mahirap siya basahin, tapos napakalabas niya sa convention, usapang convention. Okay. Ayan, Tapos, wait, since wala kasing nagsagot walang nagsagot nung forms kanina, saan kayo nahihirapan? Pa-chat nga sa chat box. Like, since nagtake ng di ba, ng mga tutoring, yan. Gusto ko malaman kung sang part ng advanced comprog kayo nahihirapan para doon tayo mainly magfo-focus. Ayun, pahintayin ko sa chat box. Pero habang naghihintay, siguro pakita tayo ng mga techniques or tricks sa Python. Kunwari ito. Alam niyo na yung mga typecasting, mga conversion. Kunwari ito. Number num is equal to input. Feel ko naman nasa module nyo to, enter a number. Tapos ito, magiging number siya. Siyempre, magiging number siya. So, lagyan natin num plus is equal to 5. Tapos, print natin yung f-string num. Okay. Yan. So, na-discuss nyo na naman to siguro, no? Okay. I think na-discuss nyo na to. Tama. Yung mga ganyang padali sa Python na sa input, i-convert mo sa integer. Tama ba? Para nga kung na-discuss na yan. Yun. Okay. I guess na-discuss na. Itong ganito. Yung what if pag ganito yung ginawa ko, num is equal to 35. Tapos, gagawin ko ay new num is equal to int num. Ito. Hindi ko alam kung na-discuss nyo na to, pero feel ko na-discuss nyo na rin. So, pakita lang. Ayan, so gumagana siya. So, string, pwede mo siya i-convert sa int, pwede mo siya i-convert sa float. Pag ginawa natin yung float, ayan, magkakaroon dyan ng decimal, since float nga siya. So, pwede rin namang vice versa. Kunwari, ganito, num 35, convert ko siya sa string, str num is equal to num str num. Yan. So, maging string siya. So, like, pag nilagyan ko siya dito ng sabihin natin na mag-ooperate ako. Lalagyan ko siya ng operation. str num plus 5. O yan. Yan, nag-error na. Ibig sabihin, hindi siya integer. Kasi nga, string nga siya. Okay? So, sinasabi lang yan, string siya. Hindi siya pwedeng operate kasi nga na-convert na. So, lagyan natin ng f-string yan. Ayan. So, ito gagana na to. Ayan. 35 plus 5. So,
o ano pa ba? Okay, i-store ko siya sa isang sa isang variable. Tapos tingnan natin kung ano yung mangyayari. Yung is equal to str ng plus 5. Tasan yung ipiprint ko. Yan. Error pa din. So yun. So lagi kayong magiging aware kung tama ba yung mga ginagamit nyong yung mga data type. Like, di kayo pwede mag-add sa string, di kayo pwede mag-operate pag string yung gamit. So yun. So, wala ba kayo, no? Di ba kayo nahihirapan sa specific topics? Ilagay nyo sa chat box, para may focus tayo. Kasi sobrang dami yung topic sa module. Like, legit. Hindi ko alam kung alin dito yung i-discuss ng 2 hours. Since diniscuss to sa inyo ng kalahating sem. So, yun. So, please ilagay nyo sa chat box kung alin yung gusto nyo pag-focusan. So, ayun. So, ano pa bang pwede nating itakil dito? Tinitin ako yung module nyo eh. Operations. Maalam na naman kayo mag-operate. Ano yun? List. Yung list naman, hindi nyo pa na-discuss nyo na ba yung list? Yung mga na-discuss nyo lang muna. Pero na-discuss nyo na ba yung list? Or hindi pa? Oo, na-discuss nyo na. Na-discuss nyo na pala. Okay. Ano yung iteratures? Ano ba? Yung mga loops ba? Ang ibig mo sabihin, John Joseph? Okay. Sige. Saan ba yung list sa modules nyo? Para may guide tayo. Ano yung specific sa list na gusto mo malaman? Meron ba? Like, saan kang part nalilito? Sa list. Iteration sa C++. Okay lang ba yun? Pwede ba mag-discuss ng dito? Ng hindi Python? I mean, kung okay lang naman, pwede naman. Pero unahin natin yung iteration. Unahin natin yung list. Sige. So sa list kasi, kita niyo yung sa mga C++, sa mga C#, pag gagawa kayo ng mga array or kaya yung mga vector or sari-sari, usually isa lang yung data type nila, di ba? Isa lang yung data type. So, pagdating sa Python, kahit pwede mo ilagay dyan. Kaya list yung tawag dyan, hindi siya array. Kahit puro number yung ilagay mo dyan, counted pa rin siya as a list. Ayan. So, yan. So, wait. Python lang po ba di-discuss dito? Naligaw lang ako. Hindi ba Python yung yung advanced comprog nyo? Yung lalabas sa exam? I mean. Or hindi? Or mali ba ako? So, ito, pag sa sige, type mo lang dyan. So, pag mag-list, pag magde-declare ka ng list, edi, ito, empty list. Tapos, kung gusto mo maglagay ng element, pwede ang, num list. Maglalagay ka dyan ng 1, 2, 3, 4. Okay, pwede ang ganyan, valid yan. Kung gusto mo naman, string list, lagay ka ng hello world. Okay. Tapos kung gusto naman mixed list, ayan, pwedeng halo-halo. 1, hello world, 2. Ayan, pwedeng ganyan. Pwede rin namang nested. Or sige, kahit dito na lang natin gawin. Ayan. 3, 4. Ayan. So, yan yung mga ori ng list. First year ata siya. First year. Okay. Anong advanced comprog nyo? Like, anong language yung ginagamit nyo sa advanced comprog is... Tama ba? Nasa tamang ka ba? Nasa tamang, naman, di ba? Session, advanced comprog.
Wala pa kami advanced comprog. Wait, nasa tamang ano ka ba? Nasa tamang session ka ba? Kasi alam ko pang advanced comprog to eh. Si Mika. Tama, di ba? Advanced comprog to, di ba? Naliligaw po. Pwede na kayo mag-live. Si Mika nga. Mika, ano? Ano nangyari? Pero ikaw, pwede ka naman makinig. Pwede ka naman makinig. Tapos pag may time pa tayo after, pwede natin itakil yung iterations mo sa C++. O, pwede naman natin pasadaan yan. Ayun. Kung okay lang, kung pwede, si Mika sa monitor natin. Ayun. Anyway, tuloy tayo. So, nasa na yung VS Code ko nawawala? Ayan, ito. So, yan. So, pag mag-access ka sa list, syempre, mayroon mga indexes yan. So, dito, index. So, ang first element, laging 0 yan. Ito. Okay? So, si first element, kahit ano pang element yan, ang index niyan, first index ay laging 0. Kasi yun yung pagkakaintindi ni computer. Kaya, usually, kung nag-C++ kayo, maalala nyo na laging ang simula ng for loop ay int I is equal to 0. I mean, hindi lagi. Usually, int I is equal to 0. Kung gusto mo i-traverse yung buong array, ay nagsisimula ka lagi sa 0. Kasi, usually, gusto mo mahagip yung pinakaunang element ng isang array. Kaya laging 0 yun. And then, ang 0 naman ay laging first index. So, yan. Tapos, ang sunod ay kung gusto mo mag-access ng index, di ganito lang yan. Print, access natin yan, num list. Tapos, square brackets. Tapos, ilalagay mo kung ano yung index. Okay? So, yan. I-print lang natin. Ito yung output. 1. Yan, 1. Tapos, kung gusto ko i-access yung number 3, which is nasa index 2, kasi 0, 1, 2. Yan. So, lalagay lang natin dito ay 2. Ayan. Yan. So, nakikita mo dito, gusto ko ma-access yung number 3, nasa index 2 siya. So, tinagtag ko na. Tapos, ayan. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi ko pinindot yan. Pero anyway, ang sunod ay kung gusto mong mag-specify ng, kunwari, ayokong masama si 1. Gusto ko mag-start ako kay index 1, which is si number 2. Tapos magtatapos ako kay index 2, which is si number 3. So, ganito yung gagawin mo. 1, ibig sabihin nito, mag-start ka dito, mag-start ka sa index niya hanggang bago kay kung saan mo gusto. Kunwari, gusto ko hanggang 2 lang. So, magpa-plus 1 ako. 3. Yan. So, pag nira natin yan, si 2 and 3 lang yung mapiprint. So, ang ginagawa lang nito, ito lang yung range niya. 1, which is index 1 yung start, and then yung 3, yung 3, siya yung index index after nung gusto mong final element na ipiprint. Kunwari, paano ba maayos yung English na yan? Or may English ma-explain ng Tagalog. Ito. So, like 3. So, kung gusto mo, hanggang index 2 lang, si 3 ilalagay mo. So, yung wanted index mo plus 1, yun. Pwede ka po mag-share screen para po makita ko po yung sinasabi ko. Sige, okay lang. I-share screen mo. Kung hindi ko rin kasi alam kung ano yung specific na hindi mo get sa list. Pero sige. Pwede ka ba? Pwede ka ba mag-share screen? Try mo nga. Kailangan ko ba i-stop to? Yan. Sige, Bernadette, go mo. Yun, naka-PPT na. Type my list plus. Alin dyan yung part na hindi mo gets? Are po, yung sa may class. Wait,
Hindi ko naririnig. Naririnig niyo ba siya? Ay, hindi ba? Hindi ko siya naririnig. Di- Bakit kaya? Ay, di po Wait lang ah. Bakit? Hindi ko naririnig. Pwede ka magsalita ulit. Try mo nga. Hala, di ko alam kung bakit dinagana yung audio. For some reason. Mahaba ba yung yung sabihin mo? Okay lang bang i-chat mo sa chat box? Kasi for some reason, wala akong naririnig eh. Doon kanina nagana siya eh. Sorry wait lang. Pero sige, try kong ayusin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kanina naman nagana siya, naririnig ko ng Ay, okay, sige. Ay, hindi ko pala na-testing kanina kasi wala naman nagsalita. Ako lang pala nagsasalita. Guys, pag magli-Linux kayo, madalas makaka-encounter kayo ng mga ganyang issues. May saltik na issues yan. Kasi ang Linux ay may saltik. Hindi siya tulad ng Windows na naka-pre-built na lahat. Magli-Linux ay may mga bagay talaga kailangan kayo configure. Tulad ko kanina, wala akong Bluetooth. Ayun. Pero sige, Bernadette, kamusta na yung sorry hindi ko alam kung bakit eh. Naririnig ko yung daw, ayaw po gumana ng mic. Pero, okay. Hindi ko alam, baka sa akin yung issue May, narinig niyo ba siya kanina? Oo, narinig ka nila. So, sa akin ata yung issue, I think. Rinig naman po siya kanina. Pero naririnig ko yung ibang tabs. Ay, nakamute to. Oh my God, sorry. Okay, try mo nga magsalita ulit. Yung ko napansin, nakamute yung tab. Naka-default ata. Kaya, can somebody speak? Try lang. Feel ko, Hello po. okay. Thank you. Sige, Bernadette, hindi talaga sa'yo yung problema. Ako ata yung may Celtic hindi Linux. Hindi ko napansin, nakamute yung tab. Ay, nakalib na ata siya. Oh no. Okay lang yan, guys. Oh, may Celtic. Pagod na eh. Buong araw ba naman, paikot-ikot. Pero, ayan, sige. Tingnan natin yung concern niya. Kasi, malawak din kasi ang topic ng list. So, like, maraming pwedeng maging tanong siya doon. Yung iba ba, lagay din kayo sa chat box ng mga gusto nyong i-dive deeper natin sa sa Python. Wala ba yung like yung mga nalilito, feel ko nun, hello Bernadette, welcome back. Sige, magsalita ka na, gagana na yan. Game na. Hindi ko na lang sasabihin kung ba't di nagana kanina, joke lang. Hindi, nakamute kasi yung tab, nakapansin ko lang, medyo may saltik, ata may saltik yan. Pagkapindot ko ng tab, napindot ko sakto yung mute. Kaya pala walang tunog, sorry Pero sige, try mo na ulit. Po, rinig na po. Rinig na po ba? Oo, rinig na sa wakas. Ay, wait lang po. Sige, okay lang. Go lang. Yung sa po kasi namin, yung topic po namin ngayon sa Python po ay dito na po sa chapter 2. Nalilito po ako dito sa may print type my list po. Na po kasi, paano po, kapag po nag-output siya, ang nalabas po ay class list. Pag ito lang yung inaano niya. Yun po. Bakit? Tanong mo bakit ganun? Tama ba? Opo. Ano kasi yan?
Yan yung type function na sinasabi. Kaya list yung lumabas diyan kasi list yung hiningan mo ng type. Teka, tatry ko sa akin. Tingnan niyo to. Gawa tayo ng dito. Wait lang. Anong pangalan? May Name. na po sample code. Ay, shit. Di pa lang Sa naka-share screen. Ano daw pa ulit? Ay, wait lang po. May na Sige. po sa aming sample code. Okay, pwedeng Yung ganito. Nalilito po Sige. ako. Sige, pakita mo. Nasaan part? Wait lang po, hanapin ko po. Sige, okay lang. Go lang. Ano bang tungkol sa yung sample code? Like, hindi mo gets kung para saan yung type ba? Yung ba yun? Yung po, kapag po kapag tinatype po yung print my list po, print type my Oo. list, tapos ang Oo. output niya po ay class list na po dun sa Oo. baba. Tapos pag bumalik po siya sa tuple, print type my tuple po. Ang naano siya sa input list. Ganun. Wait. I-share ko nga yung screen ko. Tapos tingnan natin kung ito kasi yung una, tingnan muna natin yung function ng type, kung bakit ganun. Diba? Ito. So, naglagay ako dito ng name and Rick. So, like, pag pinrint ko dito yung type, tapos nilagay ko yung variable na yan, tapos nirun ko yan, makikita mo nakalagay class str, di ba? So, yung purpose kasi ng type, nilalabas niya lang kung ano yung data type nung pinasok mong variable. So, kanina, since nilagay mo ay list, tapos, pinrint mo yung type ng list, so lumabas lang yung list. Kunwari, ilagay ko dito ay 5. Lagyan natin 5 dyan. Yan, integer yung lumabas. Kasi, integer to. Pag nilagay ko dito 5.0, so yung lalabas dyan ay float. Kasi, float to. Ayun. Yes, So Jaga po yung class. Oo, sadya yun. Built-in function yun ng Python eh. Sadyang lalabas lagi kung ano yun. Tapos, pinapakita ko anong data type man. Kunwari, lagay ko dyan ay, true. Lagay ko dyan ay true. Ayan. So, magiging boolean. Oops, umekis. Bakit? Ito, nakakapital dapat. Bool. Yan. So, gets mo na yung part na yun. Na, nasagot ko ba yung tanong mo? Bernadette, nasagot ko ba? Medyo po. Wait, alin pa yung hindi mo pa na-gets? Alin yung part, yung hindi mo pa na-gets sa part na yan? Sige. Ano po yung tinype nyo kanina? Alin? Yung may lumabas po ng class name. Class name? Opo. Ito, yung ganito. Opo. Tapos, yung lalabas sa ilalim ay class string. Ito. Opo. Ito, galing siya dito. Nag-declare lang ako ng string dito na nakapasok yung string sa name na variable. Tapos, nilagay ko lang dito yung name. Tapos, basically ang ginagawa niya, dinidisplay niya lang yung type kung ano man yung nakastore na data doon sa variable na yun. So, kanina, yung sa'yo, nag-class list ka. Kunwari, lagay ko dito ay my list. Yan, my list. Ito, my list na to, nagre-refer siya dito. Ayan. So, sabi niya, list yan. Ayun. So, kung gagawa ko dito ng iba pang variable, na kunwari, num is equal to 5, tapos, pag nilagay ko yung num dito na variable, which is this, tapos, align siya dito, so, tapos nirun ko yan, integer yung lalabas. Ayun. Gets mo na ba? Or meron pa rin part na Parang malo? po, dito, yung pangalan po mismo nung ano bang tawag dun? Variable? Apo, yung Oo. parang kapag po ang nilagay nyo,
ang dineclare niyo ay name, ang lalabas ay string. Tas pag sa number naman po, ang lalabas ay integer. Oo, Yan. ganun. Pero dito pwede kang mag-declare ng literals. Hindi mo siya kailangan i tawaging variable. Kunwari, lagay ko dito Bernadette. Tama yung spelling, di ba? Yan. Tama. Nilagay ko dito mismong string. Hindi ko siya ni-store sa variable. Sinalpa ko lang siya dyan. Pero yung lumalabas dito ay string. Hindi kailangan nakastore sa variable. Ayun. Gets ba? Okay po. Gets po. Thank you po. Ayun. Sige. Sino pang part na diyan, nalilito or kung gusto niyo topic na gusto niyo ipa-discuss, yung nahihirapan kayo. Kasi hindi talaga natin kaya discuss yung sobrang habang module, hindi ko may isa-isa. And nag-aalala naman ako na baka pag diniscuss ko, alam niyo na lahat. So parang pag dinidiscuss ko, gets niyo na. So sayang yung oras ganun. Ano bang mga mahirap na part sa Comprog? Alam niyo yung split tsaka yung join. Wait, Ate Bernadette Bird. Pero ibang batch daw po kayo. Ibang batch daw. Solid yun na. Ayan na. Anyway. Anong tawag doon? Na niya na yung split tsaka yung join. Na aral niyo na gets niyo yun. Ay, okay. So, pwede bang palagay sa sa chat box kung paano ginagamit, kung para saan ang split at join, pa-explain sa akin. Explain niyo sa akin kung paano ginagamit. Sa mga nakakaalam, recitation to, graded po to, joke lang. Yun. Pag di kayo sumagot, susumbong ko kayo kay Ma'am Fatima at kay Sir Jason. Yun, joke lang po. Mabait naman ako. Ayun. Walang gusto ko sumagot. Pero sige, demo na lang natin kung paano gumagana. Pero feel ko, alam nyo naman kasi. So, sige, habang nagde-demo tayo ng mga wonders ng split and join, kasi ito ginagamit to madalas sa paglilinis ng data. Like yan, syempre kada function diyan sa Python, may kita niyo na para saan ba to? Para saan ba yan? Saan ko ba gagamitin yan? So sabihin natin na sa data, delete natin lahat yan. So gawa tayo ng file name. Usually kasi file name, di ba? File name, hindi naman kasi pwede. Meron kasi mga sensitive na files or like may formatting tayong ginagamit sa files na hindi pwede ang may spaces. Ayan. So, hindi naman sa lahat ng cases. Kunwari, ganyan. Ang tawag, magandang file name. File name. Yan. Tapos, gusto kong basahin yan na tapos ipiprint out ko na wala yung space tapos naka lowercase lahat. Di ba? Ganon. So, pwede kong gawin formatted file name, tapos file name, then split space. Yan. It's to lower. Di ko alam kung gagana to. Pero try muna natin. Tapos ipiprint ko yan. Normal lang sa programmer na hindi nagana agad sa simula. Ganun talaga. Pero sana gumana sa simula para hindi nakakahiya. Yun! Siyempre hindi gumana. Bakit? Mali ata syntax ko. Formatted. Space. Boom. Mali pa din. List object has no attribute lower. Tagtagan muna natin yan. Yan. Okay, gumana na. Solid. Yan. Tapos ngayon, kung gusto nating pagsamahin natin yan. Formatted to na lang. Ay, huwag kayong magpapangalan ng gantong variable Huwag kayong magpapangalan ng ganyang variable. Formatted to. Dapat malinis yung pangalan pagdating sa pagdating na sa field. Dapat malinis na. So, join naman natin sila. Yan. Dot join formatted. Yan. Ay, mali yung piniprint ko. Yan. So, yan. File name na. Tapos, gusto ko pa,
gusto ko naka-lowercase lahat. Kasi yun yung binabasa ng system ko. Naka-lowercase lahat tapos magkakadikit. Yan, ganoon. So yan, file name. So bali string manipulation lang siya. Feel ko naman naturo yun sa inyo, di ba? So pinakita ko lang kung paano mo siya gagamitin na what if magkakadugtong yung formatting na kailangan basahin, yung kayang basahin ng files mo. Like pag maglilinis ka kasi ng data, syempre kailangan standard yung format niya, standard yung pagbasa. So ayan, kunwari, ano pa ba? Ito. Kunwari, mga ganito. Gusto ko tagtagin lahat ng open curly braces. Di yan. Ganyan gagawin ko. Yan. Wala na lahat ng curly braces. Ayun. Mga ganong bagay. So, yun. Mahalaga yun. So, kung alam nyo na yun, di mabuti naman. So, alin pa kayong hindi nyo, yung naguguluhan kayo? Ano pa ba yung tingin kong, since wala pa naman kayo sinasabi, mag-loops tayo. Familiar kayo sa loops naman ng Python. Okay, familiar kayo. So, alam nyo na ang loop ng Python ay parang for each loop. Familiar kayo sa for each loop? No, yun. Oo. Ang loop ng Python ay ganun. Pero, ang pinagkaiba, ang for each loop kasi ginagamit lang pang display. So, sa Python, hindi ginagamit yun. Pwede kang magbago ng bagay-bagay sa Python. Balik tayo sa VS Code. Wala lagi. Names. And Drake. Yun. Ang pangalan ko na. Babaw. Tapos, alam niyo yung usually kasi ginagamit sa Python, di ba, nakaganto yan. Name in names, yan. Parang parehas lang yan sa for I, tawag dun? Sa C++ equivalent na for int is equal to 0. Yung I, yan yung pinakaunang, yan yung iterator niya na magra-run all over kung ano yung gusto mo, kung ito, list, ganyan, di ba? Tapos, print lang natin yung names. Ayan. Oops, mali. Lagyan natin ng I. Ay, ano yan? For I in names, indices must be integers. Okay. Sige, ulit-ulitin lang natin. Endic. Ayan. So, parang ang paggana niyan, katulad lang ng nung tawag doon? Nasa iterators ng C++. So, yung gusto kaninang nagsasabi kanina na gustong makita yung C++. Paano ba i-explain? Sige, mamaya na nga talaga yung C++. Gawin natin itong I kung gusto nating isa-isa. Yan. Tran. Yan. Tapos, nung kasimula ko pa lang sa Python dati, naguguluhan din ako sa range. Gets nyo na ba yung range? Kung paano gamitin talaga yung ganito. Itong function na to. Gets nyo na yan. Yan. So, nag-leave po si is. Ay, okay. Sige, okay lang. O, yan. So, ito, pag fixed, tapos ito, pag may range, tapos pwedeng may interval, ayun. So, alam nyo na rin yun. So, hindi nyo pa alam? ano yung naguguluhan kayo? Bakit kayo nag-take nitong ng tutoring? Maglapag kayo ng mga topic. So, actually, napakasimple pa lang kasi nung mga naturo sa inyo. Wala pa yung talagang mga pang-advanced OOP na may classes. Tapos, advanced OOP. Advanced Comprog na may OOP implementation talaga. Tapos yung mga dictionaries and lists. Ayun. Magbigay naman kayo guys. Maaga pa. Hindi ko alam yung i-discuss eh. Pagka
Pagka, usually kasi yung ano eh, nag-tutoring din ako nung Lunes tsaka kahapon, dire-diretso. Nag-join for refreshment. Okay. So parang ano lang talaga, parang refreshment lang. Ay di sige, magbabase tayo sa module module nyo. Tingnan natin. Tinan ko yung hindi ano dito. Parang hindi mo agad maalala. Teka. Bitwise operators. Ito. Sige. Bitwise operators tayo. Gets nyo na kung paano gumagana yung bits. Maalam na kayong mag-convert ng bits to decimals. React na akong maalam na. Maalam kayo, maalam. Hindi. Sige. Kasama ba yun? Pero nakita ko siya dito sa module nyo eh. Pero tinuruan kayo ng bitwise operators. Hindi. May nagpupuso, may hindi. Ibig sabihin, may tinuruan, may hindi. Sige, okay lang. So, just in case kasama yun sa exam, tapos hindi naturo dun sa naghindi. Ganito kasi gumagana ang bitwise. Ang bits. Okay. Turuan na natin kayo ng ewan ko kung kailan ito tuturo sa inyo, pero eventually tuturo to. 0, 0, 0. So, yan. Pero tayong 4 bits dyan. Ang equivalent niyan ay to 0. Tapos, pag sinabi kong 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8. Equivalence niyan ay 1. Tapos, may explain kung bakit. Ito 2. Yan. Tapos, ito ay 0, 1, 0, 0. Ito ay 3. Tapos ito ay 3, 4. So, 1, 0, 0, 0. Ito ay 8. Yan. May kita nyo dito, ang bits kasi, either lang yan, 1 or 0. Diba? 1 or 0 lang yan. Tapos, pag nagkakavalue yan, ano kasi to? Wait lang. 8, 4 to 1. Yan. Since yung bitwise operator, kasama yun sa lesson nyo, ganito siya gumagana kung hindi nyo pa siya gets. Since itong 1, ang value niyan ay 1. Itong unang from the right, 1 yan. So kung ang value nan ay naka 1, ibig sabihin may value siya na 1. Pag ang value nan ay 0, ibig sabihin ang value niya ay 0. Dito naman sa pangalawa from the right, pag ang value nan ay 1, ibig sabihin 2. Tapos pag value nan ay 0, ibig sabihin ay 0. Dito, sa pangatlo from the right, ang value nun ay 4 pag naka 1. Tapos, pag 0, edi 0. Ganun din dito, 8. Ngayon, pag pinagsama-sama natin yan, pwede natin pagsama-samahin. 0, 0, 1. Yan. So, pag may dalawang nakabukas, ipagpa-plus mo. Bali ito 1, tapos ito 2. Since dito 1, tapos 1, ipagpa-plus mo. So, magiging 3 yan. Okay. Pag 0, 1, 1, 1, ipagpa-plus mo itong tatlo, 1, 2, 4. So, magiging 7. Pag lahat yan nakabukas, magiging 15 yan. Ayan. So, pwede rin ganito, 1, 0, 0, 1. Magiging value niyan ay 8, 8 plus 1, 9. Ganon. Okay. So, sa bitwise operator, ang ginagawa, meron tayong end, wait lang, type natin. Base code. Meron tayong end, meron tayong or, ay, mali, ito. Ano yun? Ito. Vertical bar. Or, meron tayong XOR, meron tayong complement, tapos meron tayong left shift, tsaka right shift operator. Yan. Dito. Ano yun, may nag-open mic, may gusto sabihin? Wala. Napindot lang. Okay, sige. So, yan. So, pag doon tayo sa end operator, ang ginagawa niyan, nagko-compare siya ng 2 bits. Kunwari, sige dyan muna yan. Ang variable ng A ko ay 7. Tapos ang variable ng B ko ay 1. Ngayon, i-convert natin yan sa bits. So, ang bits ng 7 ay 0, 1, 1, 1. Tapos, ang bits ng 1 ay 0, 0, 0, 1. Nagets nyo ba yun? Yung conversion na yun? Para lang magets nyo yung
Okay, napindot lang. Para lang magets niyo yung concept ng ng bitwise operators na just in case lumabas sa exam niyo. Ayun. And then yan, nagets niyo ba to? Kung bakit ano yan 00111 00001. Nagets niyo ba yung conversion? Para kung nga ako nagigets tapos pag hindi, edi wag kayo mag-rock. Ulitin ko yung explanation na nagigets naman. Sige. Ayan. So pag sinabi A and B, ang gagawin niyan, i-check niyan yung mga similar. And since end operator yan, i-check niya kung alin yung parehas na 1 na true. Kasi 1 ay true, 0 ay false, di ba? Sa usapang computer. So dito, parehas silang 0 but false yon, so 0. Dito naman, may isang 1, tapos may isang 0. So, hindi sila parehas na 1. Dapat parehas silang 1. Parehas silang true. False. Tapos ito, since parehas silang 1, parehas silang true, ibig sabihin true yan. So, ganun gumagana yung, yung bitwise operator pag end. Pag or naman, basta may isang 1, pwede na. So, ito. Tingnan natin itong nandito. So, 0, 1, 1, 1. Yan. Basta may isang 1 dito. Ang comparison nito naka-vertical. First, second, third, fourth. Ganon. So, sa XOR naman, paano tayo logic gates? Nag-logic gates ba kayo? Para kung ako nag-logic gates, kung familiar kayo sa logic gates. Baka hindi pa. Sige, okay lang. May encounter nyo ulit to eh. Ito yung concept behind bitwise operators. So, ayan. So, dito, pag XOR naman, basta hindi sila parehas, nagiging true siya. So, titingnan nyo dito, ang hindi dito magkaparehas ay itong 0 at 1. Yan. So, 0, 1, 1, 0. Yan. Tapos, yung negation naman, kunwari ganito. Yan, negation. Babaliktarin mo lang lahat. Ayan. So, sabihin natin, negation ng A ay 1, 0, 0, 0. Yung shifting naman, nagdadagdag lang ng 0 kung papunta saan. Kunwari, alin kaya? A or B. Sige, sabihin na lang natin na mag-shift tayo sa sa A. Ayan. So, since yun ay 0, 0, 1, 1, 1, mangyayari, magdadagdag kayo ng 2 bits papunta sa kaliwa. So, ibig sabihin, ang mangyayari ay, wait, tama ba pagkaintindi ko? Specified number position. 0, 0. Okay, tama. So, papuntang kaliwa. So, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Tapos, ito na yung magiging bago. Ito na. Tapos yung papunta sa kaliwa, may ignore na yan. Yung naiwan, ito, may ignore na. So, yan na yung magiging bago. Yan. So, ganun din sa right shift. Tama ba? Sa mga nag-ano dyan, sa mga na-discuss na tong bitwise. Na-discuss nyo na to, di ba? Tama ba? Na-discuss nyo na to. I mean yung yung bitwise operators na-discuss nyo na. Like, or hindi nyo pa natatry code, ganun. Wala. Walang may idea. Okay, sige, okay lang. So, ayun. So, ang nangyayari ay pag mag-operate kayo ng bitwise, dito yung ginagamit, tapos kino-convert siya sa bits. Yan. So, pagtaman tayo ng topic. Nag-scroll ako dito. String handling. Okay. Alin pa yung medyo mahirap intindihin? Typecasting.
Wait, tayo sa sa module 2. Ang module 2 nyo. Okay. Ito. Feel ko ito yung mga usually lalabas lagi sa exam. Ito, huwag nyo kalilimutan. String name. Hendrik. Yung property na length. Ito. Usually, halos imposible itong mawala sa exam. Yan, tatandaan nyo yan. Tapos, ayan. Ang bilang naman yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, binibilang niya yung mismong elements ng elements ng mismong string, kumbaga, ganun. Or kaya ng elements na mismong list. Hindi siya nababasa sa index. Yun. Medyo may mga nalilito doon. So, ayun, ingat kayo doon. Tapos, replace. Replace naman. Yan natin tong math is fun. Nasaya ng math. Solid. Tapos yun. Tapos, pag gagawa tayo ng magre-replace tayo. Bale, syntax lang yan ay new name. Yan. Familiar ba kayo sa mga cases pala? Familiar kayo sa mga cases? Yung mga camel case, yung mga, yung mga Pascal. Ginagamit yan sa sa development. Hindi kayo familiar doon. Sige, pero bigyan natin siya ng papyaw. Ganito lang yung camel case. Simple lang. Yung ginagamit ko kanina pang camel case yan. Camel case, simula siya sa small letter. Tapos nagtatapos siya, yung every word, nalaki yung letter. Kunwari, new name, ganyan. O kaya, numlen, ganyan. Camel case yan. Pag yung sinasabi nilang Pascal case, ganito, new name. Yan, numlen. Yan. Dagdag knowledge lang yan. So, yan. Kung makapansin niyo yung variable style ko ay camel case. So, yan. Balik tayo dun sa sa replace. Bale, gawin natin ay not fun. Yung may gusto ng math. Yung masaya yung math. Not fun. New name. Yun. Math is not fun. So, replace. Dami pa yan eh. Teka. Hugot ako na listahan. Feel ko kasi, yung nandito sa module, di pa to lahat. Mas marami na nandito. Wait lang. Ito. Itong lower. Doon, naturo ko lang kanina itong lower. Isa pa. Lower. Yan, pinapalit niya lahat. All lowercase. Tapos, meron ding upper. Upper. Yan, lahat all caps. Tapos merong capitalize. Pag capitalize naman, yung first letter lang. So dito wala nang mababago. So palilating ko yan para may mabago. Yan, math is fun. Parang first character. Ina-capitalize niya. Then, meron namang title style. Ito. Title. Yan. Math is fun. Every word nakaka-capitalize siya. Tapos, meron naman ng strip. Pinakita na to sa module. So, strip na to. Yung tinatagtag yung mga white spaces. Pero dito yan sa simula. Tapos, napakita na yung replace. Yung join, pakita na kanina. Yung find, hindi pa. Sige. Ito yung example dito sa module ng find. By string. Okay. Saan yun? Find. May natin gusto ko hanapin yung letter A. Charan, index 1. So, 0, 1, tapos, ano pa ba? Lang. Meron ding count
occurrence ng substring. B natin ay, ano ba yung doble-doble? Wala dito doble-doble. So, yan. Count. Ito naman, binibilang niya yung occurrence ng substring. Kung ilang beses siya nangyari. O ba't isa lang? Ano bang use case nito? Teka lang. Okay, iba nga muna. Hindi ko maalala yung use case nito eh. Mahaba. Mahaba use case nito. Okay. Kailangan ko ata ng space, I think. Eto, try. 0. Ay, may S kasi. Kaya pala. Okay, kaya pala. Anyway, ano pa ba? Baka lang lumabas mga exam nyo. Okay. So, I guess, okay na yan mga ganyan. Yung yung sa math naman, yung import math, pop-up to lang natin. Mas gusto nyo lang ata talaga ng the pressure. Di ba maganda? Sige, gamit na lang tayo ng kahit math.pau. Application to ng OOP. Kita nyo itong math library na yan. Ina-access niyan yung math library, tapos itong pau na to ay method sa loob ng library na yan. Yun kasi, usually pag nakita kayo ng mga dot operator, yan? Ibig sabihin, may ina-access kang method or property. Ayan. So, since ito, function to, ito may method. 5, 2. Ay, walang print. Yan, 25.0. So, ito ay kung ano yung gusto mong yung base. Tapos ito yung exponent. Ganun lang kasimple. Tapos yung mga sin cosine, electa lang nating point. Huwag natin ay ganyan. Bilhin natin ay math.sin ng 0.9 degrees. 90 degrees. Ayan. Siyempre, meron yan. Math sin, math cosine. Ayan, ganun. Tapos, ano pa ba maganda? Yung mga if else statement ba? Kaya nyo na ba yun? Kailangan nyo pa ba ng refresher doon? Mga if else statement. Ilagay yung mga pinakamadali eh. Yan. Hindi na kailangan. Meron ba ditong nahihirapan pa sa mga sa mga nested na loops? Nested na loops. May nahihirapan pa ba dito? Wala. Grabe, gagaling niya na naman pala eh. Solid na pala to. Mga second year. Wait. Ano pa bang pwede? Wala na ako nakikitang mahirap. Siguro na lang. Pagpabayaan gawin natin sa sa natitirang time. Since tingin ko naman, parang nagets nyo na yung mga concept. Discuss natin yung exam, kung paano magpa-exam ng mga prof. First time nyo maging prof si Ma'am Fatima at si Sir Jason. First time nyo ba sila maging prof? Alam ko nga kung first time maging prof, bakal na ng puso pag first time. Tapos pag hindi, tawa kayo. Pag hindi nyo first time maging prof. Wala ba? Walang tao?
Ma'am Glidel po. Ay, hindi. Okay. Iba pala yung ano. Iba pala yung sinend sa akin kanina na tawag dito, na prop. So, iba-iba pala. Okay. Hindi ko siya kilala. Pero, I think kasi, actually, hindi I think, ang exams ay usually departmental. So, kung ano yung exam ng iba, hindi yung exam nyo. Though, hindi ko pala alam kung ganun sa CS tsaka sa IT. Oh, di ko din pala masabi. So, ano, pagdating sa exams do, ang nangyayari na ngayon since last year ata, nagkaroon ng parang bagong practice na ang multiple choice ay ililimit na, tapos more on magiging practical yung exam. So, expect nyo na lang sa mga exam, meron yung mga fill in the blank sa code, mga fill in the blanks, tapos meron niyang um, yung output, yung inaalam yung output, bale para may snippet ng code, tapos ano magiging output nito, magiging output na ganyan yung lalabas. And then ano ba yung mga nakikita ko dati, meron din ng ano, meron din syempre, meron din mga simple na terms ganyan, matik naman yung mga terms, pero majority ng points talaga nasa application. So, kailangan pansinin niyo yung mga ano, yung mga syntax. Matik yung pag mga ano, yung mga nami-miss na syntax. Actually, ano, naging bonus. Mga ganon. Pero lagi niyong babasahin yung code ng ano, ng paulit-ulit. Kasi minsan may mga ano diyan, may mga nakatago diyan ano, trickiness. O tamang ano lang, tamang improve lang na algorithm nyo. So, ayun, sa mga exam, ma-advise ko. Kasi, ayun, puro, ilang taon namin nagtitake ng exam. Either ano lang, dati kasi puro terms lang, tapos ngayon parang nagdagdag na sila ng ano, mas maraming nalabas na application sa exam. Yung mga ganun. Puro, may mga code dyan, ganun. So, ayun, may ano ba kayo? May mga tanong pa ba kayo? Like magtanong na kayo na ano, sa labas ng tawag dito. Labas ng advanced comprog, okay lang. Parang di sayang. Kasi ano madadali na yung, I think, kung sa ano, sa mga na-discuss, madadali na yung ibang mga topic. Mga simpleng if-else lang. And then, parang I think ay kuha-kuha nyo na naman. Lalo na ito nagsagot ng ano kanina. Wala nagsagot ng Forbes. Ayun, may mga tanong ba kayo? Like, kunwari, kahit sa, ano, sa field. Like, ano mga dapat yung aralin na language sa ganitong field, mga ganon. Or, ano yung mga kailangang tools or mga libraries kung mag-web dev kayo or kung magsa-cyber kayo. Though, ako ay personally, more on nagsa-cyber kasi ako. Pero, nagde-develop din ako. Develop din ako eh. Pero, mas gusto kong yung cyber. Ano po magandang kunin na major sa third year? Depende sa gusto mo. Siyempre, depende sa gusto mo. Like, kung gusto mong mag-cyber, yung mga hacking ganyan, mga pagsiset ng defense ng network, edi mag-cyber ka. Kung gusto mo naman ng mga analytics, kunwari, yung mga more on related sa business, yung may business ka, ganun. Ano ba bang major sa sa IT? Wala kasi kami major. Kasi is mga BA ba yun? Tawag doon. Tapos, yung NT, yung mga ganun. Di ako familiar sa ano niya di ba? Ano yung SM? Ano yung SM? Anong nun? Ibig sabihin ng abrid? Service management. Okay. Di yan. Kung ano yung napupusuan yung field. Pero, ang masasabi ko lang, para sa akin, ang pinakamahirap ay cyber. Kasi halos lahat ng alam nyo, magagamit nyo sa cyber. Tapos, parang kunwari, developer kayo, di ba? Developer kayo, nagde-develop kayo ng mga system, nag-develop kayo ng mga program,
yung alam nyo doon sa pag-develop na yun, magagamit nyo sa cyber. Kasi kunwari, sa cyber kasi, merong mga exploitation dyan. Sabihin natin ay web exploitation. So kung alam mo kung paano gumagamit yung paano gumagana yung mga website, syempre alam mo din kung alin yung posibleng maatake doon, ganun. Kaya mahirap ang cyber. Pero kaya naman, kailangan lang talaga mag-aaral. Like legit na pinaka biggest advice ko sa inyo. Huwag kayong magre-rely lang sa turo ng mga prof tsaka sa BSU. Kasi sinasabi din naman nila yan na magkukulang talaga yung maituturo kasi sobrang lawak ng field to the point na hindi lahat kaya nilang ituro ng nasa time frame. Kunwari kami dati, nag-web systems kami. Web systems, so pala yung mga website yan, ganun. Tinuruan kami ng HTML, CSS, tsaka JavaScript. Tapos pagkaturo sa amin nun, pa-final project na kami. Yung mga final project namin, may mga nakalagay na mga React, kanya-kanya kaming framework. May mga naka-Next.js, may mga naka-Vue, may mga naglalagay pa ng AI, ganun. So, lagi kayong mag-explore kasi magiging kulang talaga yung makuha nyo dito. Sa, like, kung asa lang kayo sa ibibigay ni BSU sa inyo. Like, para sa akin, sa sarili ko, 90% ng alam ko ngayon, galing self-study. Tapos 10% nun, yung sa BSU lang. Kasi, matik naman na, ang ibibigay lang sa inyo ng BSU ay pundasyon. Tapos, kung gusto nyo yung yung mga fields na gusto nyo, kailangan nyo mag-explore ng sarili nyo. Ayan. So, sino bang may tanong dyan? Mga tanong, since, less tips for capstone. Okay. Wala kaming capstone actually, pero may mga kilala ko nagka-capstone, tapos nakita ko yung mga struggles nila na, like, fourth year na, tapos biglang nagre-topic pa, legit, alala, parang simula na fourth year, first sem, parang for some reason, nagbago yung isip di ko alam kung client issue. Kasi, ang nagiging issue lang naman, pag capstone, either client issue, may problema sa client, na parang, ayoko na ng ganyan. Ayoko nang maging client. Na parang, ayoko na ng system na yan, ganun. Yun yung problema na client. Pag ganun, yung nangyari, wala kayong choice, marare-topic talaga kayo or mapapalipat kayo ng client. Tapos yung isa namang problema ay pag hindi na-approve or like nagbago ang isip ng MAMPI. Nangyayari yun, though sinasabi niya rin yun sa amin dati kasi parang kinikwenta niya yun sa amin na may mga times na ay in-approve ko ba yan? Parang ganun. Mga ganun. Kaya kung magka-capstone kayo, maghanap na agad kayo ng client. Like yung client naman kasi, madami niyan dito sa Batangas. Kailangan nyo lang talagang maghanap kung sino yung mga nangangailangan ng system. So, yun. So, habang maaga pa, magsimula na yung maghanap. Tapos, para pagdating nyo dun sa pagdating nyo ng third year, tapos, yung system na pinapropose nila, papapropose nyo agad kay MAMPI. Tapos, kung may mga revisions man na maaga, ay magawan nyo na agad ng paraan para sa fourth year, hindi kayo makakram ng tulad ng mga iba kong kakilala sa IT na nagka-capstone. Ayun. Ano ba mga tanong nyo? Yun. Basta maghanap na agad na kayo ng client. Tapos, pag nagbigay pala sila ng idea, usually kasi mga client, tapos pag mga capstone, lalo din sa Batangas, hindi sila mabigat magpagawa ng mga system. Parang gusto nila simple lang, ganyan. Yun. Tapos, pagtingin nyo na, hindi ma-approve ni MAMPI, kayo na yung mag-suggest ng mga features na yung sa tingin nyo, i-approve ni MAMPI ng mga features. Ayan. So, sino pang may tanong dyan? So, yung mga mga gusto yung malaman, mga tawag dito, yung mga pang capstone, mga major. Ayun. Okay lang naman yung okay lang naman kung meron pa rin mga mga hindi pa rin maalam mag-code. Like legit. Tanda ko nung parang second year, third year, fourth year. Meron pa rin mga hindi maalam talaga mag-code. Kaya kaya yun.
Wag kayong asa masyado sa sa umasa lagi kayo sa sa self-study niya. Ganun. Ayun. Sino bang may tanong dyan? Kahit saan. Kahit sa mga, pag naging higher year na kayo or whatsoever. Meron pa ba? Sino pumasok? Si Godwin. Okay lang ba na na magtapos ng maaga? Kasi parang sa kanila naman gusto lang nila ng refreshers. Tapos yung tingin ko na mahirap kasi parang napakakunti pa konti pa lang yung marami na silang na-discuss sa sa advanced compro. Pero wala pa talaga sila doon sa part na mahihirap. Yung mga OOP related. Tapos yung mga tools na ginagamit, mga DSA, ganon. And then yung mga tingin ko na mahihirap, pinasadahan ko na. Pero parang ang gagaling kasi nila parang parang alam na lang mga to sadya. Kasi nung nagpasagot ako ng forms, wala talaga nagsagot. Para sa try ko kanina, bakit sila para nagpa-tutor para gusto lang daw talaga ng refresher. So, I guess wala masyadong topic na mahihirapan sila in general. Na-guess nila nung pagkaturo pa lang, which is maganda naman. Ayun. So, okay lang na, Nakatapusin ng maaga ko, wala na silang mga tanong. Ganun. Ayun, good din. Sige, salita ka. If agree naman po lahat ng tutors na ganun, ay okay lang po na mag-under time. Pero if magkakaroon po ng questions ang duties, kunwari po, tapos na po yung turo, pero may mga tanong pa naman, ayun, kahit wag po muna mag-leave, tapos magsagutan na lang po ng Q&A po. Sige, ayun. So, yung sabi nga ni Godwin, kung may mga tanong pa kayo, pwede niya may tanong. Tapos kung may mga kinalilituhan pa kayo. Actually, pwede niyo din akong i-chat kung tingin niyo wala pa kayong pinaproblema ngayon tapos bukas meron pala. Pwede kayo chat sa akin. Adin na lang ako sa FB kasi naka-private yung account ko. Di ko alam kung pwede mag-message or hindi. Edi yun. Para makikita ko yung message niya if ever man agad magtanong. So yun. Pwede na ba sila mag-leave? Godwin? Or magpo-photo ba muna bago sila mag-leave? Ang babot up muna. Sige, photo up muna tayo. Lang. Yan guys, open cam na kayo. Saglit lang